Habang naglalahad ang bagong kwentong ito, nakakakuha tayo ng maikling pagpapakilala sa isa sa mga pinakaginagamit na armas sa Warcraft, ang pana. Isang sandata na mas mabilis kaysa sa kidlat, mas malakas kaysa sa kulog, at mas matalas kaysa sa mga pangil ng ahas. Kaya ano ang mas nakakatakot kaysa sa isang sandata na hindi mo nakikita? Malamang sniper, sa oras na ito sa Chambic Mountain, isang batang lalaki ang nagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa archery. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matanda ngunit malakas na lalaki na nagkataong lolo niya. Sa tingin ko lahat tayo ay maaaring sama-samang sumang-ayon na ang 60 taong gulang na mga lolo at 16 na taong gulang na mga teenager ay ang pinaka-OP character na umiiral sa mga genre ng shonen. Kaya tingnan natin kung ano ang mayroon ng matandang ito. Sa kanyang mga kamay sa likod, pinag-aralan niya ang husay ng kanyang apo at ipinaliwanag na ang archery ay ang pagkilos ng pagbaril ng palaso. Dahil medyo isang kababalaghan, si Somon, habang siya ay bumaril, ang arrow ay tumama ng eksakto sa gitna ng target. Sa pagkuha ng isa pang shot sa oras, itinaas ng bata ang pana sa itaas ng kanyang mga balikat at nag-shot ng isa pang arrow mula sa isang hindi komportable na posisyon. Habang ipinapaliwanag ng lolo na ang isang karaniwang shot ay nagmumula sa karaniwang archery. Ngunit kapag mayroong maraming mga kaaway walang sapat na oras para sa iyo upang kumuha ng isang kalkuladong shot. Kaya sa kasong iyon, maaari mong gamitin ang rapid fire technique kung saan ang mga arrow ay sunod-sunod na kinunan. Susunod ay ang multi-shot, isang pamamaraan na nagbibigay daan sa iyong mag-shot ng maraming arrow ng sabay-sabay. Ang lolo ay nagpatuloy pa sa pagbanggit na ang isa ay hindi karapat-dapat na tawagin ang kanyang sarili na isang mamamana maliban kung magagamit niya ang multi-shot. Ngayon ay naglalayo na siya, pinalaki ng lolo ang kanyang target at sinabi sa bata na maaari siyang gumamit ng hanggang 3 arrow ng sabay-sabay para sa multi-shot. Pagkasabi nito, pinaputok niya ang mga palaso na tumitama sa 3 magkakaibang puno. Ipinaliwanag pa niya na maaari siyang magpuntirya sa isang punto o magkaroon ng iba't ibang mga target na nagpapahintulot sa kanya na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. At panghuli, nariyan ang pinakamahirap na pamamaraan, ang key-guided arrow. Upang magbigay ng isang demonstrasyon, itinuon niya ang kanyang mga mata sa isang maliit na kuneho na lumulukso. Bilang cute na cub, ang nilalang ay umiikot sa puno na hindi nakikita, ang matanda ay nagpaputok ng palaso. Hindi inaasahan ng kuneho at sa amin, ang palaso ay humahampas sa paligid ng puno at tumama mismo sa puso ng kuneho. Maaari mo bang hulaan kung ano ang kakainin ng dalawang ito para sa hapunan? O alam ko, nilagang kuneho. Nagpapakita ng ilan pa sa kanyang mga cool na galaw, ang lolo ay sumugod pasulong at pagkatapos ay sumisid sa kanyang kaliwa ay tumama ng isang multi-shot gamit ang key-guided technique. Ang 3 mga palaso ay sabay-sabay na tumama sa ilang mga ibon na lumilipad sa himpapawid na nagpapadala sa kanilang pagkamatay. Hulaan na magkakaroon din sila ng ilang karne ng ibon. Tingnan ang mga bumabagsak na ibon, binanggit ng lolo na ang pamamaraan niya ay tinatawag na headhunter, isang kombinasyon ng lahat ng mga diskarte sa archery. Matapos turuan ng kanyang apo, umuwi si lolo at humiga sa kanyang duyan para magpahinga sandali. Ngunit rinig na rinig mula sa bundok ang kanyang malakas na hilik. Maya-maya ay tumakbo ang kanyang apo sa kanya, sumisigaw para sa kanyang lolo. Dahan-dahang iminulat ni Stark ang kanyang mga mata at tiningnan kung sino ang sumisigaw sa kanya. Nang makita niya ang kanyang apo, tinanong niya kung ano ang mali. Tuwang-tuwa, ang bata na sinabi niyang may gusto siyang ipakita sa kanyang lolo kung gaano siya kahusay sa archery sa malakas na hangin. Nakakuyom ang kamao, nababalot siya ng emosyon. Narinig ng lolo ang mga salitang ito at hinampes siya ng kanyang tungkod sa ulo. Tinanong niya ang bata kung paano siya naglakas loob na gisingin siya habang nagmumuni-muni para sa gayong maliit na bagay. Kung tutusin, halos marating na niya ang tuktok at nasira niya ito. Ngunit paano niya ito sasagutin, tanong ni lolo. Sinabi ng bata sa kanyang lolo na hindi siya nagmumuni-muni kundi naglalaway mula sa kanyang bibig. Agad siyang sinuntok muli ng lolo at sinagot ito ng patpat sa kanya. Nang dumating ang lolo sa kagubatan, tinanong niya muli ang bata kung natuto na ba siyang bumaril sa malakas na hangin. Sumagot ang bata na oras na upang suriin, umiihip ang hangin, at susubukan niyang tamaan ang paa na iyon. Tiningnan ni lolo ang buhol na iyon at nag-isip tungkol dito, ngunit pagkatapos ay biglang sinabi sa lalaki na huminto. Lumapit ang lolo sa target at itinaas ang kamay, sinabihan ang apo na huwag mag-alinlangan at barilin. Ang bata, nang marinig ang mga salitang ito, ay hindi naniwala at naisip na ang lolo ay baliw o siya ay may almoranas. Nakita ng lolo ang mga mata ng apo at nagtanong, hindi ba siya sigurado? Sumagot ang bata na tiyak na tatamaan niya ang pakay, ngunit kung sakali, hayaang lumayo ang lolo.
Ngumiti si Lolo at sumagot na kung wala siyang lakas ng loob, huwag niyang sayangin ang mahalagang oras ni Lolo. Nakita ng bata na masyadong maliit ang target sa harap niya at masyadong malaki ang lolo niya. Sinisigawan siya ni Lolo para barilin, na tamaan niya ang mas maliit na bagay sa mas malakas na hangin. Itinaas ng bata ang kanyang pana sa kanyang harapan, at sa isang sandali ay nag-alinlangan at nagpasya na hindi siya babarilan. Sinigawan siya ni Lolo na huwag tumayo lang doon. Lalaki siya, kaya dapat niyang tipunin kaagad ang kanyang lakas. Hindi pa rin naglakas loob ang bata na bumaril, at naglakad sila pabalik sa bahay. Nagsimulang mag-practice si Lolo ng kanyang mga diskarte, ngunit pagkatapos ay muling tumakbo ang bata at sinabi sa kanyang lolo na nakakita siya ng ligaw na kalapati na duguan sa mga bundok. Sinabihan siya ni Lolo na ipakita sa kanya. Tinakpin siya ng bata ng kanyang katawan at sumagot na dahil regalo ito mula sa langit, kakainin niya ito mag-isa. Ang lolo ay hindi makayanan ng gayong kawalang galang at hinampes siya ng isang patpat sa ulo. Napasigaw ang bata sa sakit at tinanong ang kanyang lolo kung bakit niya ito sinasaktan. Sinuri ng lolo ang ibon at tinanong ang bata, at ang ibig sabihin ba nito ay isang ligaw na kalapati? Ito ay isang ibon na tinatawag na Hydonkian, kung hindi man ay kilala bilang Lord of the Sky. Sinabi sa kanya ng bata, ano ang pagkakaiba nito? Magiging pagkain pa rin ito mamaya. Sinabi sa kanya ng kanyang lolo na siya ay mula sa pamilyang Falcon, matapang sa labanan at naglilingkod lamang sa isang master sa buong buhay niya. Kaya hayaan ng apo na pumili kung magugutom o mag-aalaga sa kanya. Nagulat ang bata at tinanong kung paano. Tanong ni Lolo sa kanya, nalaglag ba ang tenga niya? Hayaan siyang magpasya, mawawala ba siya ng pagkain sa loob ng 2 linggo, o aalagaan siya? Sumagot ang bata na hindi siya dapat magutom. Sinagot siya ng lolo na dapat siyang magsikap at tiyak na mabibigyang katwiran siya ng mga ito. May malaking sugat sa pakpak ng ibon. Ipakuha sa batang lalaki ang mga halamang gamot sa pagpapagaling at itigil ang pagdurugo sa lalong madaling panahon. Matapos gamutin ang sugatang pakpak ng ibon, sinimulan niya itong gamutin ng higit pa. Sa oras na ito ang palayok na may gamot ay kumukulo na, sinabi sa kanya ng kanyang lolo na ang pinakamahalagang bagay sa paghahanda ng gamot ay hindi magkamali. At para lutuin lang ito sa mahinang apoy. At dumating ang araw na sinigawan ng bata ang kanyang lolo na lumilipad ang falcon. Tuwang-tuwa siya na nagawa niyang pagalingin ang kanyang ibon. Inilahad ang kanyang kamay, agad na umupo ang falcon sa kanyang braso, at sinabi ng bata sa tuwa na napakaganda ng kanyang ibon. Tumingin sa kanya ang bata at naisip na dapat siyang pangalanan. Noong una niya itong makita, may dugo itong dumadaloy sa mukha nitong parang bakal, kaya ipapangalan niya dito Ironblood. Sa paglipas ng ilang araw, sinabi ng matanda sa bata na ngayong medyo bihasa na siya sa archery, dapat silang magsanay ng bagong pamamaraan na tinatawag na wolf steps. Ito ay isang pamamaraan na ipinasa sa kanilang pamilya sa mga henerasyon. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang pamamaraan ay inspirasyon ng mga lobo. Nagtataka, ang bata ay nagtatanong kung marami pang ibang pamamaraan. Upang masagot iyon, sinabi sa kanya ng lolo na nariyan ang defensive technique na cloud step na ginagamit ng pangkat ng ngutang. Pagkatapos ay mayroon ding nakakasakit na pamamaraan ng frostbite step na ginagamit ng paksayo ng Amy. Ngayong umuurong ng ilang hakbang, hiniling ng lolo kay Songo na bantayan ng mabuti. Kasunod ng pahayag na ito, na nakatayo sa isang malapolakan na tindig, nagagawa niyang takpan ang lahat ng distansya sa pagitan niya at ng kanyang apo sa isang pagtalon. Sa pagbibigay ng higit pang demonstrasyon, ginagamit ng lolo ang pamamaraang ito at lumulukso sa lugar. Gayunpaman, kaya hindi masyadong nasasabik si Songon sa pag-aaral ng discarding ito dahil nahihiya siyang makita ang kanyang lolo na tumalon dito at doon na parang polaka. Pagkatapos magbigay ng demonstrasyon, tinanong niya ang kanyang apo kung paano ito. Nagbibigay ng peking reaksyon, ngumiti ang bata at sinabi sa kanyang lolo na ito ay mahusay. Ngunit nahuli ang kanyang kasinungalingan, nagpa siya ang lolo na bigyan ito ng isa pang paraan upang maunawaan niya ang pagiging praktikal ng kasanayan. Muli, pumakbang sa kanyang kinatatayuan, ang lolo ay tumalon mismo sa bata. Natakot sa sobrang lakas ng pananakot, naiwan siyang masyadong natulala para mag-react. Hindi niya namamalayan na naiihi na siya, sinisigawan ng lolo ang bata na itigil ang pag-arte ng napakayabang kung natatakot siya sa isang bagay na tulad nito. Pagbabalik sa kanyang sentido, naguguluhan, kaya tinanong ni Songon kung ano iyon. Dahil napukaw ang kanyang interes, nagpasya siyang subukan ito at tinanong ang kanyang lolo kung ano iyon. Sa pagtingin sa kanya na may seryosong ekspresyon, ipinaliwanag niya na ang wolf steps ay hindi lamang ginagaya ang paggalaw ng isang lobo, kundi pati na rin ang sigla nito.
Kung mapapansin ang pamamaraan ng pangangaso ng lobo, mapapansin mo na ang isang lobo ay unang naparalisa ang mga galaw ng kaaway nito sa pamamagitan ng kanyang pagnanasa sa dugo. Sa sandaling nasa loob ng saklaw ng pag-atake, sa isang malinis na pag-atake ang lobo ay humahampas sa kanyang biktima sa mahalagang rehiyon nito, na nagiging dahilan upang hindi ito makatakas o makalaban. Sinabi pa ng lolo sa bata na kapag naglabas siya ng kaunting pagnanasa sa dugo sa kanya, hindi siya makagalaw. Kaya kung ito ay isang aktwal na labanan, siya ay patay na ngayon. Namangha, ang bata ay nakatingin sa kanyang lolo na may mga mata na may bituin. Upang higit na bigyang diin ang pakinabang ng paggamit ng pamamaraang ito, tinanong ng lolo kung ano ang distansya sa pagitan niya at ng bata bago siya tumalon. Hindi gaanong pinapansin, sinagot niya na ito ay humigit kumulang 30 talampakan. At pagkatapos, bigla siyang tinamaan na dahil sa sobrang pagtutok niya sa kanyang malapolaka, tuluyan na niyang ibinasura ang katotohanang nakatikip lang siya ng 30 talampakan sa isang pagtalon. Sa pagbibigay ng karagdagang impormasyon, sinabi sa kanya ng lolo na ang isang wolf step ay isang bagay na dapat gamitin sa pagtatanggol. Sorpresa, kaya nagtanong si Sungon kung dapat lang itong gamitin para sa pagtakas. Tumugon sa isang pasaway na tono, tinanong niya ang bata kung ano ang gagawin niya sa isang pana sa pamamagitan ng pagtakbo sa kaaway. Hahampasin mo siya ng pana o saksakin ng palaso. Dahil ang wolf step ay nagbibigay daan sa gumagamit nito na maglakbay sa sobrang bilis, maaari itong magamit upang mapataas ang nasabing distansya sa pagitan ng gumagamit at ng kaaway o bawasan ang distansya. Ipinaliwanag pa niya sa kanyang apo na kung hahabulin niya ang isang kaaway habang naglalabas ng bloodlust, matatakot siya. Kaya ang hakbang ng wolf ay isang epektibong paraan upang mapanatili ang isang ligtas na distansya habang nasa hanay din ng pag-atake. Sinabi sa kanyang apo na ang makita ay ang maniwala, hiniling niya sa kanya na bantayang mabuti ang kanyang mga yapak at itanim ito sa kanyang katawan. Kasunod nito, nagsimulang gumalaw ang matanda sa bata at ang kanyang footwork ay parang umaagos na tubig. Sa panunood nito, nagtataka ang bata kung paano sa tuwing humahakbang siya ay may natitira pang yapak, 180 hakbang sa iba't ibang direksyon, nang makita ito ang bata ay humanga. Ngayon, kasunod ng tagubili ng kanyang lolo, at agad na nagsimulang tumingin ang bata sa mga yapak ni lolo at sinabi, una na pumunta pasulong, pagkatapos ay paatras, pagkatapos ay sa kaliwa, at ngayon. Huminto ang bata at tinanong ang kanyang lolo kung ano ang sumunod na nangyari. Sinagot siya ng lolo na siya ay isang tanga. Sino ang humihiling sa kanya na gawin ang lahat sa kanyang sarili? Kailangan pa niyang sundin ang kanyang halimbawa. Hindi na ba niya kayang gawin iyon? Ang bata ay nagsimulang tumingin sa mga bakas ng paa ng kanyang lolo at nauwi sa pag-flop sa lupa. Nakita ito ni lolo at sinabi sa kanyang apo na hindi man lang siya makalakad. Sabihin mo sa kanya na bumangon kaagad, bakit siya nakahiga? Sa kalaunan ay nasanay ang bata sa mga gawaing ito. Sinabi ng lolo sa kanyang apo na siya ay magpapahinga, ngunit hanggang sa may sigawin niya ang paggalaw ng perpekto, walang pagkain para sa kanya. Kaya hayaan siyang magsanay ng husto. Pagsapit ng hapon, nagsisimula ng masanay ang bata, at sinisikap niyang pantayan ang kanyang lolo. Gumapang si lolo sa likod ng isang puno patungo sa practice area at nakita niyang matigas ang ulo ng kanyang apo, hindi man lang matutulog. Kinaumagahan ay sumigaw ng malakas ang bata na ginawa niya iyon. Sa oras na iyon ang matanda ay nakatulog sa tabi ng puno at agad na nagising sa kanyang boses. Tanong ni lolo sa lalaki, inabot siya ng isang buong linggo para lang maulit ang kanyang mga galaw. Anong kabiguan, bakit kailangan niyang magdusa ng ganitong kasawian sa kanyang ulo? Tinanong niya ang bata kung ano ang hitsura niya. Pagod ba siya, bakit siya humihinga ng ganoon? Ang ama ng bata, na itinuturing na isang henyo, ay nagsasanay sa loob ng isang buwan, ngunit siya ay nagsasanay sa loob ng isang buwan at kalahati. At, natutunan ng taong ito ang pamamaraan sa isang linggo, sa loob lamang ng 7 araw. Paano ito posible? Sinabi ni lolo sa bata na ang paggamit ng panloob na enerhiya ay dapat na napakakinis, ngunit ano ang kanyang ginagawa, hindi ba siya pagod na? Agad namang humingi ng tawad ang bata sa kanyang lolo. Sinagot siya ng kanyang lolo na kung matutunan niya ang pamamaraan ng Banyusim Jandohei, na siyang pinakamahusay na sangay ng Neigan Simba, ngunit hindi pa rin ito mapangasiwaan ng maayos. Tinanong ng bata ang kanyang lolo kung ano ang kanyang sinasabi. Ano ang Banyusim Jandohei? At pagkatapos ay napagtanto ng lolo na mali ang sinabi niya. Nag-isip at sumang-ayon si lolo, at nagpa siya na ipaalam sa kanyang apo ang sikreto, ang pamamaraan na natutunan niya mula pagkabata ay Banyusim Jandohei. Upang maabot ang antas ng isang tunay na mandirigma, ang Banyusim Jandohei ay isang dapat malaman. Tanong ng bata, bakit ang hirap niya? Napakahina ba talaga niya?
At pagkatapos ay tumawa si Lolo at sumagot na ito ay dahil naglagay siya ng paghihigpit sa kanyang panloob na lakas. Sinabihan siya ni Lolo na maglaan ng oras. At sa isang sandali ay napagtanto na siya ay nagkamali muli at sinabi ang isang bagay na hindi kailangan. Tinanong ng bata ang kanyang lolo kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagpapataw ng paghihigpit. Nagsimulang tanggihan ng lolo ang lahat at sinabing ang ibig niyang sabihin ay gagana ang Banyusim Dohei. Ang kanyang panloob na lakas ay dapat pa ring lumaki at umabot sa hindi bababa sa ika-10 na antas, kung hindi, hindi ito gagana. At hanggat hindi niya ginagawa, hindi niya maipapakita ang kanyang buong kapangyarihan sa pagsasanay. Huwag mo siyang hayaang mag-alala, wala pa siya. Napabuntong hininga ang lolo sa puntong ito at napagtanto na mayroon siyang napakagandang dahilan. Level 8 ang apo niya at baka hindi gumana ang overlay. Dapat niyang suriin ito ngayong gabi. Kinabukasan ay pumunta ang bata sa talon at nagsimulang mag-practice at paggamit ng mga bato upang mapanatili ang kanyang balanse. Sa pamamagitan ng paghihirap at sakit ay pagod na pagod siya, sa oras na iyon ang kanyang falcon ay umiikot sa kanya. Sinabihan siya ng kanyang lolo na huwag sumuray-suray. Hindi pa ba siya makatayo ng tuwid, kailan pa siya kakain? Pakiramdam ng bata ay nahihirapan siya. Wala pa siyang kinakain simula umaga, at ang kanyang lolo ay nagpiprito ng isda sa harap ng kanyang ilong. Mababaliw siya, sinabi ni lolo sa kanyang apo na mayroon siyang 1 oras na natitira. Nakakainis, mabibigo ba siya at hindi pa rin makakain? Hayaan siyang manatili hanggang sa huli, ang pagsasanay na ito ay makakatulong sa kanya upang mapataas ng isa pang antas ang paggalaw ng chi energy sa kanyang katawan. Ngayon hayaan siyang maabot ang malaking batong iyon gamit ang kanyang bagong nahanap na pamamaraan. Gaano man katagal, ngunit hayaan siyang maalala, ang kanyang pagsasanay ay magtatapos kung kailan, at kung kailan lamang, makakarating siya sa batong iyon. Alam ng bata na may iba pang gagawin ang kanyang lolo. Hindi naman ito training, bullying lang, tapos naalala ni lolo na nakalimutan niyang bigyan siya ng babala. Hindi siya makagalaw ng mahigit 3 metro sa loob ng 2 oras, kaya hindi siya makatapos bago mag-lunch. Naiintindihan ba niya? Sigaw ng bata sa lolo na hindi niya maintindihan. Paano ka makakagalaw ng 2 oras? At tinatapakan pa sa lahat ng oras. Sumagot si lolo na kailangan lang niyang humakbang ng napakabagal, ipakita sa kanya kung paano. Agad kinuha ni lolo ang mga bato sa katawan at pinasok sa tubig. Tumingin ang bata sa kanyang lolo at hindi maintindihan kung paano niya ito ginagawa sa ganoong edad. Hindi na malaya ng bata kung paano siya kumukuha ng 15 minuto para sa isang hakbang. At pagkatapos ay lumipad ang kanyang ibon sa kanyang ulo at gumawa ng mga hiyawan. At pagkatapos ay napansin ng lolo at sinabi sa kanyang apo na ang kanyang bato ay umaalog. Kung nahulog siya, kailangan niyang magsimula muli. Hindi napigilan ng bata ang kanyang balanse at agad na nahulog sa tubig. Sinabi ng bata sa kanyang lolo na masyadong malakas ang agos dito. Sumagot ang lolo na wala siyang pakialam, hayaan siyang magsimulang muli. Kung natapos na niya, makakain na niya ang masarap na isda ngayon. Ang batang lalaki ay napakapwersa na sinubukan niyang muli ang lahat sa bawat oras. Kinaumagahan, natapos ng bata ang kanyang gawain at agad na sumigaw sa tuwa sa kanyang lolo. Ang mga oras ng taon ay mabilis na nagbabago, at ang lalaki ay nagsasanay ng husto sa buong panahon upang maging mahusay. Dinala siya ng kanyang lolo sa kagubatan at sinabi sa kanya na ipakita ngayon ang kanyang natutunan. Ang batang lalaki kaagad, tulad ng isang flash, ay dumaan sa lahat ng mga puno sa bilis ng liwanag. Nakita at naisip ni lolo na pinaghihigpitan niya ang kanyang panloob na enerhiya, at nagpapakita pa rin siya ng hindi kapani-paniwalang resulta. Iniisip ko kung ano ang mangyayari kapag tinanggal niya ang kanyang kadena. Itinaas ni lolo ang kanyang kamay at sinabihan ang bata na huminto. At nakikita niya na ang pamamaraan ay ganap na pinagkadalubhasaan. Huminto ang bata at sinabing pinuri siya ng kanyang lolo, so ibig sabihin ganun kahusay ang kanyang teknik. Naalala ng bata at sinabi sa kanyang lolo na pinakitaan siya nito ng teleportasyon noong nakaraan. Hayaan siyang sabihin sa kanya kung paano niya ito matututunan. Sumagot si lolo na kung ang lalaki ay magsanay ng diskarte sa paglalakad, siya mismo ay magtatagumpay. Nagalit ang bata at nagtanong, practice na ba ulit? Sumagot ang lolo na kung ayaw niyang mag-aral ay sige. Sinimulan ng bata na itanggi ang lahat at sinabing mahilig siyang mag-ehersisyo. Pagdating niya sa bagong lugar, sinabihan ng lolo ang kanyang apo na titira siya sa ibang lugar at itinuro ang kanyang daliri. Pagkabukas ng mga pinto, nagulat ang bata at sinabing hindi niya alam na may ganoong kalaking kuweba sa likod ng pinto. Sinabi ng lolo sa kanyang apo na ngayon ay dadalhin niya ito ng mga damit at pagkain dito, pagkatapos ay hindi na siya pinayagang lumabas ng kuweba. Ngumiti ang bata at nagtanong, talaga?
Ngunit pagkatapos ay isang dagandong ang dumating mula sa yungib, at siya ay lumingon at nakita niya na ito ay isang lobo. Sinabi ng bata sa kanyang lolo dahil sa takot na ito ay isang lobo. Sumagot si lolo na sige, darating ang lobo para sa kanyang pagsasanay. Subukan niyang makipagkaibigan sa kanya. Sinabi ng bata sa kanyang lolo na kaya niyang magsanay mag-isa. Sa oras na iyon, lumabas ang lolo at isinara ang mga pinto. Sinabihan siya ni lolo na dito muna siya titira, magdadala siya ng tubig at pagkain sa pintuan. Tanong ng bata, ngunit sa isang lobo, ano ang dapat niyang gawin? Sumagot ang lolo na ang lobo ay tiyak na napakabilis, ngunit pinagkadalubhasaan niya ang pamamaraan ng wolf step. Iba ang realidad sa pagsasanay, at malapit na niyang matanto iyon. At pagkatapos ay gumamit siya ng mahika at sinira ang tanikala ng lobo. Ang bata, nang makita ito, ay natakot at nagtungo sa pinto, ngunit isinara na ito ng kanyang lolo at naiwan siyang mag-isa kasama ang lobo. Nagsimulang kabahan ang bata dahil sa takot at sinabing wala siyang makukuha sa dilim. Nagsimula siyang kumatok sa mga pinto at sumigaw sa kanyang lolo. Tumayo si lolo sa pintuan at napagtanto na gaano man ito kahirap, magiging mahirap ito, ngunit kailangan niyang magtiis. Ito ang kanyang unang tunay na pagsubok. Nakita ni lolo na lumalala ang panahon, at ngayon ay umuulan ng nyebe sa labas sa unang pagkakataon. Sinubukan niyang siguraduhing hindi siya maabala ngayon ng kanyang apo. Sigaw ng bata sa kanyang lolo na humihingi nito, ganito ba talaga ang training dapat maging katulad nito, at ano ang sasabihin niya sa kanya na gawin? At pagkatapos ay tumalikod ang bata, at sinabing pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa likuran. Maya-maya lang ay nakarinig ang bata ng dagandong at mapupulang mga mata na patungo sa kanya. Tinanong niya, ano ito, saan siya nanggaling? Sigaw ng bata sa kanyang lolo para buksan ang pinto. Mayroon bang lolo sa mundo na magbibigay ng sariling apo sa isang lobo upang kainin? Inisip ng bata na ito ay isang sumpa. Pero kung may pana siya, walang magiging problema. At naramdaman niya ang lobo na papalapit sa kanya, habang ang galit na lobo ay tumalon patungo sa kanya, natakot, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tumakas. Gamit ang wolf step, gayunpaman ang pag-iwas ay di sapat upang ilayo ang patuloy na hayop. Tumalon sa gilid-gilid ang bata ay patuloy na umiiwas sa pag-atake ng lobo, at problema para sa kanya na mahuli ang lobo. Ngunit ano ang dapat niyang gawin sa kasong iyon? At pagkatapos ay naalala niya ang kanyang mahinang lugar. Ngunit saan ang lugar na ito sa alon? Nakita ito ng bata sa sandali ng pag-atake, at agad na hinayaan ang kanyang sarili na matamba at atakihin sa kanyang tiyan. Mula sa napakalakas na suntok, tumabi ang lobo at nagsimulang humagulgol. Agad na ipinakita ng bata ang lobo na siyang amo. Sigaw ng bata sa lobo na lumapit sa kanya. Hayaan siyang subukang sandutin muli ang kanyang ilong sa kanyang mukha. Sa susunod na iihi niya ang lobo sa kanyang pantalon sa takot. Nagsimulang magnilay ang bata at sinabing napakaswerte niya. Maliban kung tumaas ang kanyang pisikal na lakas, maaaring hindi na niya ito magawa sa susunod. Kinagabihan ay bumukas ang maliit na bintana sa gate at sinabi ni Lolo na narito ang kanyang hapunan. Hayaan siyang kunin ito at kumain ng masarap. Ngunit dito hindi ito ibinigay ni Lolo sa kanyang mga kamay, ngunit itinapon ito sa gitna ng kuweba. Sa sandaling ito, agad na kinuha ng lobo ang pagkain. Pinunit ng lobo ang dayami at nagsimulang kainin ang karne. Sinabi ng bata sa lobo na siya mismo ang kumain nito, masarap ang lasa. Sakam na lobo. Hayaan siyang kumain hanggang sa pumutok ang kanyang tiyan. Pagkaraan ng ilang sandali, sasabihin ng bata na siya mismo ay nagugutom na, malapit ng mabaliw sa gutom. At pagkatapos ay muling nagsimulang mahulog ang mga patak ng tubig mula sa tuktok ng kuweba, at ang bata ay pumunta sa ilalim at ininom ang tubig na ito sa loob ng 3 araw na ngayon. Sinabi ng bata na kung gusto niyang manatiling buhay, dapat na mas mabilis siya kaysa sa lobo mismo. Ngunit dahil sa pagod at gutom ay nakatulog na siya, ngunit paulit-ulit niyang inuulit sa kanyang sarili na hindi siya dapat matulog. Kung siya ay nahimete, siya ay maaaring kainin. Lumapit si Songon sa lalaki para singhutin siya, ngunit ginamit ng lalaki ang split habang natutulog ito sa hangin. Sinabi ng batang lalaki na ang lobo na ito ay hindi kapani-paniwala. Nahulaan ba niya natulog ang bata? At pagkatapos ay bumukas ang bintana at muling itinapon ang pagkain. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis at mas matalino ang lalaki, agad niyang sinunggaban ang pagkain at hinawakan ito. Inilabas ng bata ang kanyang karne at sa harap ng lobo ay nabuhay ito na parang ito na ang huling pagkakataon. Sinabi niya sa lobo na magutom din ng kaunti. Nakita ito ng matanda at natuwa siya para sa kanyang apo na sinasabing mahusay ang kanyang ginagawa. Iyan ang paraan para gawin ito. Hinawakan ng batang lalaki noong gabing iyon ang lobo at itinali ang lahat ng kanyang mga paa. Humiga sa ibabaw niya at sinabing matutulog na siya. Sobrang init. Kinaumagahan ay binuksan ng lolo ang mga pinto at nagulat.
Sabi ng lolo sa apo, nakatayo si lolo sa harap niya, hindi ba dapat kumusta? Sumagot ang bata na kailangan niyang maghanap ng isa pang lolo na nagbawal sa kanyang apo mula sa kuweba kasama ang lobo. Tinanong siya ng lolo kung nakalimutan niya na ito ang kanyang pagsubok. Sumagot ang bata na napakabuti na kaya niya, o kung hindi, mabubulok na siya sa tiyan ng lobo. Sabi ni lolo yun na. Naisip niya na ang kanyang apo ay nagtagumpay na sa maraming bagay, at hindi ba ang ganitong uri ng pagsubok ay isang magandang aral para sa kanya. Sinabi ng bata na dahil tapos na ito, maaari ba siyang lumabas? Sumagot ang lolo na ito. Ay simula pa lamang. Sinabi ng bata sa kanyang lolo na hindi na siya natatakot sa lobo na iyon. Hindi na rin siya makalakad. Sinabi ni lolo sa kanyang apo na pagkaraan ng ilang sandali ay hindi na rin siya makakatakbo kahit saan, doon na nila siya mapapakitang magpakita. Sinabi ni lolo sa bata na nakasanayan na niyang tumakas. Gayunpaman, nadama na ito ay isang kasanayan lamang. Pero sa totoo lang, hindi pa rin nasanay ang puso niya. Gaya ng sinabi sa kanya ng kanyang lolo, kailangan niyang madama ng maaga kung kailan mawawala ng espiritu ng pakikipaglaban ang kaaway. At hanggat nakatira siya sa tabi ng isang lobo, dapat tumaas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi pa niya nararanasan ang tunay na takot at sakit. At kapag umalis siya sa larangan ng digmaan, kapag nalampasan na niya ang bigat ng labanan, mararanasan niya ito para sa kanyang sarili. Naiintindihan ba niya ang sinasabi sa kanya? At pagkatapos ay sumagot ang batang lalaki na naunawaan niya ang lahat at gagawin niya ang kanyang makakaya upang maabot ang pinakamataas na antas. Sinabi sa kanya ng kanyang lolo na ang kanyang mga kasanayan ay nadagdagan ng malaki. Ang isang batang lobo kaya ang kanyang karibal. Sumagot ang bata na ayos lang at malalampasan siya ng isang lobo sa isang pagkakataon sa malawak na paglalakbay sa loob ng 100 araw. At mula ngayon, wala nang libreng pagkain. Kailangan niyang maghanap ng sarili niyang pagkain. Ang mga lobo ay nasa parehong posisyon tulad niya, at upang mahuli siya, kakailanganin din nila ng lakas. Sumagot ang bata na siya o ang buong grupo ay mamamatay. Pagkatapos ay binigyan siya ng kanyang lolo ng isang punyal at sinabi sa kanya na kunin ito. Tumayo ang bata sa harap ng tarangkahan at sinabihan ang lobo na pumasok. Nakita niya na ang lobo na ito ay hindi mukhang pag-alit kahit nakakaiba, napakakalma niya. Kahit na hindi siya natatakot dito, hindi niya maiwasang mag-alala. Lumipas ang ilang araw, at lalong dumami ang mga lobo. Akala ng batang lalaki ngayon ay ang ika-4 na araw, namumula na ang mga mata ng nagugutom na lobo. Pero wala pa rin siyang kinakain. Isang saplot ng hamog ang nakatikip na sa kanyang mga mata, kailangan niyang matauhan. Mula ngayon, ang mga lobo ang kanyang pagkain. Kung sasalakayin nila siya, ibabalik niya ang pabor. Kaagad, pinili ng mga lobo ang pinakamahina sa kanilang grupo at sinimulan siyang tanggayan ng dahan-dahan. Ang lalaki ay walang ginawa sa oras na ito, at nang makita ang ganitong uri ng bagay ay sinabi na sila ay mga wimp at umatake ng 3 sa isa. Hindi rin siya nagutom at dahan-dahang lumapit sa kanila, ngunit hindi iyon nagustuhan ng mga lobo. Kung tutusin, hindi pa sila handang magbahagi ng kanilang pagkain. Nagtatanong ang lalaki na may lobo, tinatawag ba nila itong labanan? Pero kailangan din niya ng pagkain para mabuhay, at agad na pumunta sa kanila na may dalang kutsilyo. Ang batang lalaki ay hindi nahulaan ng ganoong bagay na ang lobo ay lalapit sa kanya. Agad niyang binitawan ang kanyang kamay at tinusok ang dibdib ng lobo gamit ang kanyang punyal. Ang mga lobo ay naging isang grupo at sa ganoong kaso ay pinalibutan ang batang lalaki sa lahat ng panig dahil inatake niya ang kanyang sarili. Nakita ng batang lalaki ang lobo na sumugod sa kanya at napagtanto na sila ay hindi makatutuhanang maliksi. Itinayo ng bata ang kanyang punyal at sinaksak ito ng diretso sa kanyang leeg, nakitang tumama ito, natamba siya sa lupa. Ang bata ay naniwala sa kanyang sarili at sumigaw sa kanila, sino pa ang gustong mamatay dito? Hayaan silang huwag lumayo at umatake. Nang makita ng mga lobo na pinatay ng bata ang lobo, agad silang tumabi. At agad niyang sinimulan itong putulin. Pero gutom na siya kaya hindi niya pinansin ang kinakain niya. Kumagat siya ng karne, at nagsimula siyang samuka. Nakamoy siya ng masamang amoy mula sa lobo na iyon. Ngunit wala siyang pagpipilian, wala siyang choice this time. Kinabukasan ay mas marami pa. Napagtanto ng bata na araw-araw ay papatayin niya ang isang lobo, pagkatapos ay sa huli ay palaging may 4. Ang patay na lobo ay magiging pagkain para sa kanya at sa iba pang mga lobo. Kaya ang iba ay kakain at magpapahinga. Pagkatapos patayin ng 12 ng mga kapatid nila, mananatili siyang buhay, makakatakas, at magkakaroon ng mas mahusay na praktikal na kasanayan sa kaligtasan. Ngunit sa sandaling napagtanto ang lahat, sa wakas ay makakamove on na siya.
At kapag dumating ang sandaling iyon, ang bawat lobo na magiging target lamang niya ay manhid sa takot, hindi makagalaw. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon muli ng 5 lobo, at sinabi ng bata na ang 5 kamag-anak na iyon ay tila naging magkaibigan na sa isa't isa. Mula nang pumasok ang isang kayumangging iyon, tila siya na ang kanilang pinuno, maliksi, malaki, at puno ng buhay. Ang kailangan lang ay tapusin siya, at siya ang mananalo. Ang pinunong ito ay palaging umaatake sa kanyang sarili, at pagkatapos ay nagsimulang salakayin ng lahat ng mga lobo ang batang lalaki, kailangan lang niyang labanan ang mga ito. Ibinaba ang isang lobo sa ilalim niya, agad na sinunggaban siya ng pinuno at itinaas ng bata ang kanyang kamay. Ang lobo na ito ay pinagkadalubhasaan siya at nagsimulang dahan-dahang hilahin ang kanyang braso, nagsimulang sumigaw ang bata sa sakit. Itinulak ng bata ang pangunahing lobo, ngunit pagkatapos ay sinundan siya ng isa pa upang kagatin siya at hinawakan ang kanyang binti. Hindi nalito ang bata at agad na ibinaon ang kanyang punyal sa kanya, dahil hindi niya maiwan ang kanyang binti upang masugatan. Nakatayo sa harap ng iba pang mga lobo, pinandilatan niya sila ng masama, at may uhaw sa dugo ng mga mata ay handang punitin sila. Sinabi ng bata sa pinuno na siya ay malakas, ngunit mayroong mas malakas kaysa sa kanya dito. At agad na nag-teleport para atakihin siya mula sa itaas. Sa isang malakas na atake, natulala niya ang dalawa sa isang suntok at nawala ng malay. Bumantong hininga ang bata at sinabing tapos na ang lahat. At saka tinanong ng lolo si Somon, okay lang ba siya? Bakit biglang naging tahimik? Kung siya ay buhay, hayaan siyang sumagot sa kanya. Sabi ni So kay lolo. Kung sobrang nag-aalala siya sa kanya, hindi niya dapat dinala ang mga lobo dito. Sinabi ni So kay lolo na buksan agad ang pinto. Agad namang binuksan ni lolo ang gate. Sinabi ng lolo sa kanyang apo na nakikita niyang marami siyang pinagdaanan. Galit na boses ang isinagot niya na ganoon.